Good morning mga kabayan, mga kalakotsera, mga kabeheros. It's me again, Madam Yuda, yung Madam Dami Lakotsera. At andito na kami ulit sa bahay, sa PB House. Galing kami kahapon sa aming misyon dun sa Sitio Kabalantian. At medyo nananakit ang ating mga katawan. Sakit ang dito ko, yung mga tawag nito, mga pamaol ba? Kailangan kong ipahinga ang aking mga legs kasi sobrang sakit talaga. Pag pakbang ko pa nga lang sa hagdanan ito, pahirapan na. Sobrang sakit. At naglagyan ko lang ng mga na liniment oil para maano. Kasi nabigla kasi yung yung pag-akit namin ng bundok. Hindi man lang kami nag-stretching kasi hindi ko expect na gano'n katarik yung daan. Sa lahat, sa tagal-tagal na namin nagmi-mission dito sa Mindanao, sa halos buong naikutan namin ang buong Mindanao sa kakamisyon. Pero ngayon lang namin naranasan ng ganun katarik na mga daanan. Pumunta kami ng Pigasuan, pumunta kami ng Bukidnon, pero hindi ganun katarik ang aming mga nilalakaran, no? Pero kahapon sobra. Kahit si Sir Paul, nagulat siya sa ganun daanan pala, no? Pero worth it ang aming mission kasi ang dami namin natulungan ng mga kababayang, mga katutubo, mga lumad, ating mga kababayang kailangan talaga ng atensyon. So, praise God and thank God for everything na nakapunta kami, nakarating kami doon, nakauwi ng ligtas. No, walang masamang na. Though merong mga gumulong, pero we're all safe, no. At ngayon gagawin namin ay maglinis nga kasama si Aiza at si Melvin. Kailangan nating supposedly, ngayon ay pupunta sana tayo sa inyo, Aiz, no? Oo. O, kasi ngayon ay birthday ng anak ni Aiza. Happy birthday sa anak ni Aiza. Actually, kinausap ko ni Aiza kagabi, sabi niya, Madam, kailan kami pupunta? Kailan tayo pupunta dun sa amin? Ang sabi na lang ni Sir Paul ay, pupunta na lang tayo sa another day, Aiz, dun sa inyo. Doon na natin celebrate ang kahit late na, celebrate natin yung birth ng anak mo, no? And then, ano man yung mga plano mo, nasabi naman natin kay Sir Paul. No? So, kasi ano lang natin, kasi kailangan, may check up ka pa, no? March 5? Oo, may check up ka pa. So, dyan din ma-assess yan kung ano man yung plano, ano yung magiging plano sa'yo. Doon natin ma-assess after your check up, March 5. Okay? So, ayan, gagawin naman natin ngayon ay maglinis. Kailangan namin linisin yung bahay kasi medyo makalat. Yan ang aming gagawin ngayon, maglinis ng pantry. Magaling ng mga saray na mga. Ito lang natin ito ngayon. Sirap. Tunay na kaibigan kahit saan, dalay good vibes sa PBB. Siya ang life, pag siya'y andyan, lahat sumasaya, walang kasing saya, kasama si Ula. Oh Madam Yula, yeah, laging masaya, yeah. Kapag kumanta, parang tawag ng tanghalan, boses niya'y kay ganda, di matutumbasan. Oh Madam Yula, yeah, pag nagluto siya, wow, sa kusina o entablado, siya'y reyna ng ating grupo. Mahilig din magpatawa, sa tawanan siya'y bida. Kahit pagod ka, mawawala kapag kasama si Madam Yula. Kahit saan, dalay good vibes sa PB team. Siya ang life, pag siya'y andyan, lahat sumasaya, walang kasing saya, kasama si Ula. Oh Madam Yula, yeah, laging masaya, yeah. Kapag kumanta, parang tawag ng tanghalan, boses niya'y kay ganda, di matutumbasan. Oh Madam Yula, yeah, laging masaya.
na, di ba? Malinis tingnan pag naka-arrange. Ayos, no? Opo. Kasi, maganda sa mata pag ganyan, o, nakikita mo, naka-arrange yung mga gamit. Naka-arrange siya kung saan yung ano niya. Hindi mahirap hanapin kung maghahanapin tayo, no? Pag dilata, dyan. So, tsaka dito sa breakfast area, alam mo na yung panigatas, kape, dyan mo na makuha natin. Pag wala nang laman yan, tsaka tayo magre-refill galing doon sa pantry. Na. So, meron pa tayong nilinisin doon isa. Oh. Ito yung tanggalin ng mga alikabok. Ito trapo ice. Kasama itong trapo. Mas hindi ng linis pero yung mga hindi ko sa inyo. Kasi yun na. Sahon na. Wait. Oh, patay. Lumahok. May panis na ulam. Pag yung microwave, hindi nila use ng loob. Lahat ng mga pagsikito ng ulam, pag nag-init, didikit. Tapos, mapapanish yung mga bago. Okay. Saan nga brush? Foxy siguro. Ayan, so kasama natin ngayon si Aiza. Hello po. Ayan, so kumusta naman si Aiza? Okay naman po. Since yung pagdating mo dito, ano na yung mga changes na naramdaman mo or ano na yung mga changes na sa tingin mo, nakita mo sa sarili mo? Feel relax po ako. Mm. Tsaka masaya po ako ngayon. Bakit masaya si Aiza? Kasi nakauwi na po ako galing rehab. Aside sa ganyan, nakauwi ka sa rehab, ano yung happiness na meron ngayon si Aiza? Happy po ako kasi tuluyan na po akong gumaling at saka may mabuti po akong kalusugan ngayon at hindi po ako nilalagnat, nagkakasakit, kaya masaya po ako. Natuwa rin ako kasi nakikita ko ng aura ngayon. Iba yung aura mo ngayon noong unang dating mo dito. Ngayon medyo kuminis na si Aiza. Tapos yung aura ni Aiza is very happy. Meron na siyang, nakikita ko na yung peace of mind mo. No? Yung peace of mind, hindi nakikita yan, pero nafe-feel ko na meron ka ng peace of mind dito na. Apo. Iba na yung dati nang nasa nasa rehab ka. Tsaka iba yung dati na nakikita kong Aiza na nakaupo dito, na kumakain. Sa gitna ng dilim, may liwanag na dumating.
bawat Pilipino nangangailangan, iyong puso'y alay, tapat at walang hanggan. Sa bawat pagtulong, di mo iniisip ang kapalit. Pagmamahal mo'y wagas, sa kapwa'y iniukit. Ang iyong gawain, musika sa aming damdamin. Awit ng pag-asa, sa hirap kami gagaling. Madam Yola, ikaw ang biyayang tunay. Pagmamahal mo'y walang hinihintay. Sa bawat Pilipino nangangailangan, iyong puso'y alay, Ito na yung passion. Pasaluan. walang hanggan. Katawa May yung luha. luhaman sa aming mga Natatawa mata. siya sa ginagawa niya. Ang iyong kabutihan Okay, si Dr. Guap. Si siyang Dr. nagpapawinan. Dahil ako Ikaw ang paalala ng pag-ibig na may kapal, sa mundong mapalinlang, pag-asa'y nagtakal. Madam Yola, ikaw ang biyayang tunay. Pagmamahal mo'y walang hinihintay. Sa bawat Pilipino, nangangailangan, ang iyong puso'y alay, tapat at walang hanggan. Madam Yola, sa ama't sa iyong pagmamahal. So, I'm so happy for your changes at I'm praying for your total recovery, no? Yung tuloy-tuloy mo na pagaling na talaga. And then I know na you're doing your best that ngayon, kaya nga ngayon ang ginawa natin, naglinis tayo ng bahay, nag-arrange tayo dito para meron kang mapagkaabalahan. Kasi ang sabi nga, as per advice by Nurse Nora, kailangan meron kang mga activities na ginagawa kasi natulog ka ng tulog. Kasi yung gamot na iniinom mo, nag-trigger talaga yun sa'yo, naantukin ka. Napansin mo, pag uminom ka ng gamot, antukin ka talaga. O, kaya sabi ni Nurse Nora, let her do activities, keep her busy para hindi ka antukin, mawala sa isip mo yung antok. Kasi habang inaantok ka, tulog ka ng tulog, lulobo ka ng lulobo. Napansin mo, lumaba ka, di ba? Kasi yung ginagawa mo dun sa rehab, na pagkatapos yung pagising yung umaga, naliligo, di ba ganun ginagawa niyo? Kailan kayo nagsusumba pagkatapos kumain? Opo. Before kumain? Pagkatapos sa pumaligo, Tapos before kumain. sumba muna. Opo. Mga ilang minutes yung sumba niyo? Depende po, mga 6 minutes. Saglit lang. Opo. Tapos kakain na. After kain, anong ginagawa niyo? Mag-warm up pa po. Exercise. Then, kakain, zumba. Pagkatapos ng Zumba, at saka exercise, yun, mag-exercise, kakain na po. After eating, Nanonood na po ng Batang Quiapo. Pero pag meron pong mga estudyante, mag-activity po kami. pag may mga nagtawag niyan, mga nag-OJT na mga estudyante, Opo. ano mga usually ginagawa niyo sa ano? Kadalasan naglalaro, kadalasan nagdo-drawing, art therapy. Tapos may videoke po kami, kumakanta po kami. Galing mo kaya kumanta. At saka madami pong Zumba sila. So mga medyo matagal-tagal din yun. Opo. After that, tsaka magla-lunch na naman. After lunch, tulog na.
tulog. Tapos mga 1:30, gigising na naman dahil meron na pong estudyante ulit. Iba na naman mag-activate sa inyo. So kaya nga ginagawa sa inyo doon, ano kayo, kung may mga estudyante, they keep you busy, no? Para, kasi nga, yun yung sabi ni Nurse Nora. Shoutout din kay Nurse Nora. Ang sabi nung kausap namin si Nurse Nora dito, sabi niya, keep her busy. Kailangan may mga activities ka na ginagawa para hindi ka tulog ng tulog. No? Kasi napapansin ko kung unang lang yung tulog ka talaga ng tulog. Sabi namin kay Nurse Nora, yung, sabi ni Nurse, kung tinignan ni Nurse Nora yung mga gamot mo, sabi niya, itong mga gamot na ito, nakaka-trigger talaga ito na mga antuking ka kayo. Kaya, mostly, karamihan sa mga nagre-rehab, paglabas, ang tumataba kasi tulog lang kayo nagtulog doon. Ganun. So, ngayon, para maiwasan yung ganun tulog ka ng tulog, kasi hindi rin healthy yung tulog ka ng tulog. Tataba ka, tataas ang sugar mo, tataas ang BP mo, ganun yun, di ba? So, para maiwasan yun, kailangan meron kayong mga activities na makakabisi sa'yo. No? So, ngayon kasi is birthday ng anak mo. Opo. So, since wala kasi, wala tayo, hindi tayo makakapunta ngayon dahil nga sa busy Sir Paul. Ano na lang yung mensahe mo muna sa anak mo? Pero pupunta naman tayo doon, no? Hindi lang ngayon, kasi busy pa sa Sir Paul. Pwede naman i-celebrate yung birthday ng anak mo. Late na. Pero celebrate pa rin natin. So, ano ngayon ang mensahe ni Aiza sa kanyang anak? Mensahe ko po sa aking anak ay mag-aral ng mabuti at saka as long as mayroong Panginoon, saka magdadasal lang tayo, may mabuti po tayong kalusugan, saka hindi po tayo magkakasakit. Yun po ipapasalamat natin. Amen. Anong pangarap ni Aiza sa anak niya? Pangarap ko po sa aking anak ay hindi po magkasakit, saka makatapos po ng pag-aaral. Kasi kaya nga si Aiza, gusto mo rin mag-aral, no? Opo. Gusto mo mag-aral kasi ang sabi mo sa akin nun, gusto mo mag-aral para pag makatapos ka, gusto mo rin tapusin yung anak mo Opo. kapag aral. Sinabihan ko po si Sir Paul at saka sabi na po sa akin baka ngayon daw June. So, I hope tsaka I'm looking forward na mag-aaral ka talaga. Gusto ko talaga mag-aral ka kasi yun ang pangarap mo. Pero let's wait for the assessment muna, no? Sa doktor kasi kailangan may check-up ka pa sa March 5, no? So, natin yun. Ating i-consult pa namin kay doctor yun. Sa doktor mo. If it's okay kung mag-aaral ka na, no? Kasi, syempre, kailangan pa rin ng mga eksperto kung ano yung kailangan gawin mo. Kasi, baka minsan, it will trigger you pa pag nag-isip. Kasi siyempre, kailangan pag nag-aaral, may exam. So, kailangan mag-aaral. So, tanungin natin si doktor, no? Ang eksperto kung okay na ba sa yung mag-aaral niya, no? And then, let's hope for the best. Let's pray for the best. I know God has a perfect plan for you. No? Naniniwala ka ba dyan? May plano ang Diyos sa'yo. Kaya natutuwa ako nagsisimba ka. Kasi it will give you, magbibigay kay Aiza yun ng peace of mind. Peace of mind. Meron ka ng it will give you comfort. Pag meron kang sinasandalang Panginoon. No? Kasi every time may problema, pray ka lang. No? Pray. Kasi ginagawa talaga ng tao dapat yan. Pag may problema, huwag agad mag-isip kung ano-ano. Magdasal lang. And God will answer. God will listen. Nandiyan lang naman si God. Lagi na nagikinig yan. No? At I hope this Sunday makasama ko sa iyo magsimba. Gusto kong samahan kitang magsimba dyan sa church na pinisimbahan mo, ni Aiza, ninyo ni Krishna. Kasi para, diba, to refresh our spiritual life. No, kailangan kasi natin spiritual life din. No, hindi lang okay yung ating physical, hindi lang okay yung ating emotional, pati yung ating spiritual life, kailangan okay din. Opo. So ngayon ano ngayon ang mensahe ni Aiza sa mga kasamahan niya dito sa PBT? Ang mensahe ko lang po sa inyo, maraming salamat po sa suporta at sa lahat na support niyo po sa akin. At saka,
tuluyan po tayong magdadasal araw-araw para mapalanginan po tayo ng Diyos. Para magkaroon po tayo ng hindi po tayo magkakasakit. Ganun po. Amen. Ang mensahe mo kay Sir Paul. Sabi ko po kay Sir Paul, maraming salamat po talaga. Simulat sa pinakauna po na tinulungan niya ako at saka maraming salamat din po sa mga sponsor. Ang wish ko po sa Panginoon ay sana may mabuti po tayong kalusugan at hindi po tayo magkakasakit, hindi po tayo mapanghihinaan din po ng loob dahil may Diyos po. Oh, ang ganda pakinggan yan galing sa iyo, no? Na huwag tayong panghinaan ng loob kasi may Diyos, no? I hope maganda yung nakikita ko sa iyo yung ano man, no? Kasi meron ka na talagang spiritual ba na na siya pinaghuhugutan, no? Kahit gaano ang hirap ng buhay, di ba, Ice? Opo. Kapat happy lang tayo at maging tawag nito. Sabi nga ng Diyos, sa kanta na, alam mo yung kanta na Still? And I will be still, know you are God. Ibig sabihin, still, kalma ka lang. Kasi ang Diyos, andyan ang Diyos. Kaya niyang gawin. Siya ang may hawak ng lahat. No? Kaya be still lang tayo. Basta Diyos natin lahat. Because alam natin na may Diyos. At hindi niya tayo kababayaan. Amen? Amen. Very good. Amen. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng anong gusto mong ulam? Kasi may baboy tayong ulam. Ground pork. Ground pork? Anong gusto mo sa ground pork? Lagyan ng sayote? Igisa po. Gisahin, lagyan ng sayote. Wala pong patatas. Ano tayong patatas eh? Sa gagawin tayo. Kasi ang plano ko sana sinigang, tapos yung ground pork, lagyan na lang ng sayote. Pwede rin naman mag-fry. Anong gagawin natin? Basta, gagawin natin. Isa po. Isa na natin. Sige. Ayan. So, magluluto kami ni Aisa ngayon para sa aming lahat.
Lord Isa, lead the prayer, please. Let us pray. Lord, salamat sa Diyos ang mga sa mga pagbangon. Ang mga ang kanyang makahatag ka mga kusugon ito. Salamat, Lord, sa aming mga dihatag. Lord, ipasalawa kami sa mga salat. Salamat, Lord, sa hatag pa niyo na blessing sa mga. In Jesus' name we pray. Amen. Come to